Bianca's POV. Hayop ka, Bianca. Sabi na nga ba't marami kang babae? Akala mo ba hindi ko malalaman ng niloloko mo lang anak ko? Booking na kita. May lalaki ka't ginagamit mong katawan mo para sa pera. Hindi mo maloloko ang anak ko at ibubuking kita sa kanya. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Itong mensahe na itong nakakatawa sa lahat. Itong mensahe rin na itong kinakainit na ulo ko para akong baliw na nangingiti mag-isa matapos kong mapikon pagkabasa ko dito. Kalokohan. Maniniwala na sana ako kaso may sinasabi pang maibang lalaki si Bianca at niloloko niya ako. Maniniwala pa ako sa recordings pero dito hindi. Paano naman ako magagawang lokohin pa ni Bianca kung ang sinasabi na mensahe ito tungkol sa pera? Pera? I have plenty of that. Matagal na namumuhay si Bianca sa buhay na pinapangarap ng bawat babae dito sa mundo. I gave money already to her, a luxurious life and a happy life, kaya wala na akong nakikitang ibang dahilan pa. Sa ilang buwan namin pagsasamin napatunayan ko nang hindi siya ganong klase ng babae. Hindi siya mukhang pera, gaya ng sinasabi dito sa mensahe at hindi rin ako tanga para paniwalaan si mami ang nag-save nito. Good na good silang dalawa. Alam ni mami kung anong klaseng buhay meron si Bianca at tinanggap nito dahil nakita niyang mabuti itong tao. It looks like it was being planted. Hindi ako tanga, maniniwala na sana ako kung sinabi dito sa messages o napangalanan man lang ang nasabing lalaki. Kung titingnan din ang oras ay nasa ospital din ng mami dito. Wala na ako ibang pagbibintangang gumawa nito. Walang iba ko hindi si Dorothy. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ito pero tinitiyak kong siya. It just so happened. Imbis na pahamak si Bianca yung recordings ang una ko nakita. Sa pamamagitan ng mensahe pa na ito ay lalo ko lang napatunayan na si Dorothy nga ang isa sa dahilan kung bakit na-trigger at inatake ang mommy. Magalit man ako kay Dorothy, huli na ang lahat dahil justice was served. Bukas na rin ang libing ni Dorothy. Nang mahimas-masan ako mula sa bukso ng galit, mula sa aking nabasa, bigla ko naisip na, kaysa magpa-stress ako'y bakit hindi ko nalang pag-igihan ang paghahanap. Hindi ako galit kay Bianca, nag-aalala ko sa kanya at kahit kailan hindi ko na iniisip na nilayasan niya ako. Alam ko may maganda siyang dahilan kaya naman hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Deep in my heart, alam kong babalik siya. Kinabukasan, kinailangan ko ibakanteng araw na ito itigil muna ang paghahanap kay Bianca. Kahit na anong pangit na mga nangyari at ginawa ni Dorothy, kailangan ko pa rin magpakita sa araw ng libing niya. Kahit sobrang sakit na mga ginawa ni Dorothy sa buhay ko, ay kailangan ko pa rin irespeto ang libing niya para rin sa batang dinadala niya sa sinapupunan. Ang batang pinaghihinalaan kong sa akin na naging bunga ng hindi ko pagiging responsable. Masakit sa aking isipin na may isang walang malay na nadami sa gulo namin ni Dorothy. Kung alam ko lang na nagdadalang tao siya, sana walang magiging sana dahil nga napakagago ko. Connor, ipaliwanag mo kung ano nangyari ng gabing yun. Namatay ang anak ko at dinadala niya sa sinapupunan. Ano ba talagang nangyari? Namatay siya nang hinabol ka niya. Wala kang kwenta. Nagdadalang tao siya at ikaw ang tinuturo niyang ama. Hindi mo wala siya tinulungan. Tininignan mo lang siya. Nakita ka sa CCTV na wala kang ginawa. Wala kang kwenta, Connor. Mahal na mahal ka na anak ko pero anong ginawa mo? Tinira mo siya sa mansyon kasamang kabit mo. Wala kang kwenta. Lumayas ka rito. Galit na pagtangis ng ina ni Dorothy sa akin. Tinulak niya ako palayo sa kabaong na anak niya. I'm sorry. I'm really sorry. Tanging salitang nasabi ko. Tinutulak ako ni tita ngunit nagpupunit pa rin akong makita ang labi ni Dorothy. I'm sorry, Dorothy. Nakita ko mukha ni Dorothy na puro sugat habang nasa kabaong. Hindi ako ganun kasamang tao para hindi mahabag sa nakita kong sitwasyon. Ang mukha ni Dorothy ibang-iba sa dati niyang mukha. Kahit paano ko isipin ay ako pa rin ang tinuturo kong salarin. Namatay siya na gustong bumalik sa akin pero hindi ko siya inintindi. Namatay siya nang hindi na ipagtatapat sa akin ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Masakit, oo masakit. Bilang sa lalaki matagal na naghahangad na magkaanak ay ganito pang nangyari. Sana hindi na lang akong gumanti. Sana hindi na ako umasa. Sana hindi nalito. Kung mas maaga ko sanang na-realize na mahal ko na pala si Bianca, sana hindi na umabot sa ganito. Tama ngang mami ni Dorothy. Siguro nga wala akong kwenta kaya ginawa ng Diyos ang magiging anak namin ni Dorothy. Ngayon ko naisip na baka nga ako yung may mali sa simula't simula pa lang kaya naging ganun si Dorothy. Hindi na ako nakahingi ng tawad kay Dorothy dahil pinalabas na ako ng mga kaanak niya. Sobrang lungkot ko at wala pa sa tabi ko ngayon ang babaeng pinili kong mahalin na dadami sana sa akin. Bianca, where are you? I need you right now. I need your hugs and kisses. Tanging ako lang nakakaalam kung gaano sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi maipaliwanag na sakit. Deserve ko to, mga gagong katulad ko. Kung nandito lang sana si Bianca para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko,
ay naglasing na lang ako. Uminom ako mag-isa dahil sino ba namang gago ang iintindi at makikinig sa mga kwento ko. Pinili ko yung kabit ko kaysa sa mag-ina ko. Ngayon, nawawala yung taong pinili ko. Umalis siya nang walang pasabit, ilang araw na ako nagmumukhang tanga sa kakahanap at kakaisip kung babalik pa ba siya. Nilund ko sarili ko sa alak hanggang sa hindi ko na maramdaman ang sakit ng pagiging mag-isa. Huwag sanang mangyaring iniisip ko na baka may katotohanan nga ang nabasa ko kanina. In the middle of the cold night, someone comes and sit my table. Napaangat ako ng mukha para tingnan ko sino at nakita ko si Warren. He seemed irritated to see my face so I grinned. Pwede ba? Gusto ko mapag-isa, Warren. Ayoko muna ng gulo. Sabi ko sa kanya walang kabuhay-buhay sabay simsimuli ng baso kong puno ng alak. Nang masimot kong laman noon, naroon pa rin siya sa harap ko. Ano ba problema mo, Warren? Unti-unti na ako nakakaramdam ng pagkairita din. The way he looks at me is like a very sinful person. Yes, we had an argument in the past and I was wrong about that. The only thing I wonder is why he doesn't want to live in front of me when I told him that I don't want trouble. Ikaw ang problema ko. Nung nakaraan gusto mo lagi ng gulot, pinagbibigyan kita. Ngayon ako naman ang pagbigyan mo. Matapang niya sabi. Mayabang ang pagharap niya sa akin at mukhang seryoso siya sa kanyang sinasabi. Ang dating tuloy sa akin ay nakakatawa lang. Tumawa ko ng malakas. Nagpapatawa ka ba? Gusto mo ng gulo samantalang kahit kailan, hindi ka naman umubra. Hindi na, umuwi ka na lang. Sasakit lang ang katawan mo. Muli kong dinampot ang baso at lalagyan sana ng alak kaso inagaw niya mula sa kamay ko't ito at binasag sa harapan ko. I look at him darkly but he looks unbothered. Wala akong mapapala kung magbubugbog kita. Pero dahil mukhang gusto mo talagang masaktan pagbibigyan kita, nakuha na niyang inis ko kaya tumayo at tinapatan siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng taong to, kahit kailan hindi niya ako nahigitan lalo na sa suntukan. Mapilit siya kaya pagbibigyan ko na siya. Isang suntok sa mukha niyang panakawalan ko, ngunit hindi natuloy dahil nasa po niya ito ng kanyang palad. Sinubukan kong gamitin ang kabila kong kamao, kaso alerto siya masyado at nasa po niya rin ito ng kamay niya. Leave, Bianca alone. Hindi niya deserve ang katulad mo kaya wag mo na siyang hahanapin. May di niya pagkakasabi. Tinulak niya ako na malakas hanggang sa mapahiga ako sa sahig. Hindi ako magpapatalo kaya agad akong bumangon para gantihan siya kaso hindi ako naging handa sa suntok na ginawa niya kaya muli ako napahiga sa sahig. Nakaramdam ako na hapdi sa gilid ng aking labit may nalasahang dugo. Sobrang tapang ng Warren nakaharap ko ngayon pero gusto ko pa rin linawin kung bakit siya nagbabanta. Bakit niya sinasabing wag ko nang hanapin si Bianca? Nasaan si Bianca? Tinatago mo ba siya? Pasigaw kong tanong. Yung tipong bakit mo ko babawalan ng hanapin ang pagmamayari ko? Anong pakialam niya? Hindi ko siya tinatago dahil siya na mismo nagtatago sa'yo. Huwag ka na mag-abala pang hanapin siya dahil hindi mo papakita ang taong ayaw magpakita. You don't deserve her. Wala kang kwenta, Connor. Kung alam ko lang sana, noon ko pa siya inagaw sa'yo. Hindi ko na nagugustuhan na nagiging tono ng boses at mga lumalabas sa bibig ni Warren, kaya kahit nakakadagdag sa pagkahilo ko ang ginawa niyang pagsuntok, ay nagpumilit pa rin akong tumayo. Gigil ko siyang kinuwelyuhan at saka sinandal sa pader. Sasabihin mo ba sa akin kung nasan siya o papatayin kitang pakialamero ka? Mahal ko si Bianca at hindi totoong wala akong kwenta. Kaya kong pumatay ng tao kung kinakailangan para lang maibalik siya sa akin. At kung ikaw man nagtatago sa kanya, ay hindi ako mangingin patayin ka. Huling tanong, nasaan si Bianca? Hindi ko alam. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Patayin mo na lang ako. Talaga papatayin kita. Tuluyan na nagdilim ang paningin ko kaya mula sa kanyang kwelyo ay mabilis kong nilipat ang kamay ko sa kanyang leeg. Buong lakas ko sinakal si Warren sa sobrang gigil ko. Talagang papatayin ko siya dahil sigurado na ako ngayon na alam niya kung nasaan si Bianca. Siya lang kasi ang taong kilala at maaaring tumulong kay Bianca. Habang sakal-sakal ko si Warren ay malaking tanong pa rin sa akin kung bakit o ano ang dahilan ni Bianca at bakit siya umalis. Halos mapatay ko na si Warren sa kakasakal pero walang pag-aming naganap. Inawat na rin kami ng mga bouncer sa bar at pilit kaming pinaglayo because of that. Nakaalis si Warren at hindi ko na nasundan. Palaisipan sa akin ng mga sinabi niya. Mahirap hanapin ang ayaw magpakita? Pero bakit? Ano nagawa ko? Lalo nang gigigil si Connor na hanapin si Bianca. He needs an answer. Para siyang tanga sa kakaisip na kung saan ba siya nagkamali. He loved Bianca so much. Si Bianca pinili niya kaya unfair sa part ni Connor ang maiwan sa ere. 2 linggo nang nawawala si Bianca at 2 linggo na ring hinahanap ni Connor ang asawa. Sa maiksing panahon na yun ay malaki talagang binagsak ng katawan ni Connor. Halata sa mukha niyang mayroong matinding pinagdadaanan. Hindi siya tumitigil sa kakahanap hanggang sa isang araw
ay may nakapagsabi sa kanyang nakaalis lang ng bansa si Warren at may kasama tong babae. Hindi ko kayo mapapatawad sakaling mapatunayan ko na ikaw, Bianca, ang kasama ni Warren. I did nothing but to love you. Pero mas masakit pa palang gagawin mo kaysa sa ginawa ni Dorothy. Bakit si Warren pa? Patawarin ako ng Diyos pero pare-pareho na lang tayong huwag sumaya. Warren de la Torres POV. Flashback. Bianca comes to my condo unit at early in the morning. That was right after ihatid ko siya sa mansyon. Bianca, what happened? Anong ginagawa mo dito? May sakit ka kagabi ah. Nagulat talaga ako at hindi inaasahan ang pagdating niya. Balot na balot ang katawan niya ng jacket at talata pa sa mukha niya na may iniindang sakit. She looks pale and weak. Warren, tulungan mo ko. Ilayo mo ko kay Connor. Warren, huwag na huwag mo sasabihin sa kanya na lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong. Bigla siyang umiyak sa harapan ko at para bang nahabag naman ako kaya niyakap ko siya. What? Ano ba kasing nangyari? Inihatid kita sa mansyon dahil may sakit ka. Bakit ganyan ka makaiyak ngayon? Don't tell me sinaktan ka niya. Alam ko na kasing may mali kagabi pa lang matapos lumabas ni Bianca sa bar. Hindi lang ako sure kung paanong pag-aaway ang nagkaroon sila ni Connor at bakit ganito na lang at humantong si Bianca sa desisyon ng paglalayas. Mamaya ko na sasabihin kung ano. Ang gusto ko lang, Warren, ay mamahinga sa ngayon dahil bigla na ako napagod na mahalin si Connor. Tulungan mo ko makalayo dito. Makalayo sa kanya. Ayoko na makita si Connor kahit na kailan. Tulungan mo ko, please. Of course, Bianca, of course. Tara, pasok ka. Masakit sa akin na makitang umiiyak ang babaeng mahal ko. Ramdam ko yung bigat sa kalooban niya. Ang iyak niya yung klase ng iyak na nasaktan ng sobra. Pinapasok ko siya sa loob ng unit ko tinayaang makapagpahinga gaya ng gusto niya. Hindi ko pa man din naririnig ang mga kwento ni Bianca, inis na ako kay Connor. Paano niya nagagawang saktan ng isang babaeng katulad ni Bianca? Nainis ako dahil hindi niya pinapahalagahan ang babaeng siyang pinapangarap ko. Sana ako na lang kasi, Bianca. Pangako hindi kita sasaktan. Sad ko sa natutulog na si Bianca. Pinagmasdan ko lang ang kanyang payapang pagtulog. Deep in my heart, kung totoong napagod na siyang mahalin ni Connor, ay welcome na welcome ang puso ko para gawin siyang pahinga. Hinayaan ko makapagpahinga si Bianca. Habang tulog siya, naghanda naman ako ng almusalin namin. 5 AM nang dumating siya rito. Simula kagabi magkasama namin hinanap si Connor, kaya alam kong hindi pa siya kumakain. Habang nagluluto ako, bigla akong napangiti. What if? Dininig na ng Diyos ang panalangin ko. Sa isip-isip ko, I always pray to the Lord na sana magbagong pagtingin ni Bianca kay Connor at mailipat sa akin. I patiently wait for this lady and I think this is what the Lord's answer to my prayers. 8:45 AM na lumabas si Bianca ng kwarto. Ganun pa rin malungkot pa rin ang mukha niya at mugtong mga mata. Pilit lang mga naging ngiti niya. Walang problema yon dahil alam ko may pinagdadaanan siya. Bianca, alam ko nagugutom ka. Kumain ka na muna. It's okay not to be okay sometimes. Lahat naman napapagod. Gusto ko lang sabihin sa'yo na palagi lang ako nasa likod mo. Kahit sino katabi mo, tandaan mong nasa likod mo lang ako at hindi ako mapapagod na tulungan ka. Sa ngayon, tulungan mo na lang ako ubusin itong mga pagkain hinanda ko. Kung kailangan mo na mapaglalabasan ng sama ng loob, nakikinig ako. Naupo naman siya at sumandok ng pagkain. Pinagmamasdan kong bawat kilos niya na halos hindi niya na mapansin marahil ay dahil malalim ang iniisip niya. I didn't ask anything. I just let her eat. Ang taong problemado ay dalawang klase lamang maaring gawin. Ang sarilinin ng problema o magkwento ng problema. In her case, alam ko hindi na niya kayang sarilinin dahil she asked for help. Lumapit siya sa akin dahil alam kong hindi niya na kayang daling mag-isa. And I'm right. In the middle of our breakfast, she breaks down. Ngunit tumulong luha niya at binitawan ng hawak na kubyertos para punasan ang malalaking patak na mga luha niyang umaagos sa kanyang mukha. I know, pinipigilan niyang hindi maiyak pero mahirap pigilan ang luha sa lahat. You can't lie to anyone. Sorry, akala ko'y okay na ako pero hindi ko pa rin pala kayang mawala yung sakit. First time ko masaktan ng ganito. Hindi ko na-expect na ganito, sobra palang nakakapanghina. It's okay, Bianca. Iiyak mo lang. Nandito lang ako, tanda makinig. Hinawakan ko siya sa kamay at binigyan ng pahintulot para magsalita. Hindi naman ako nabigo. Nagkwento na si Bianca at kinuwento niya lahat. Ang ina sa mga kwento niya ay alam ko na. Ang pagpapanggap niya noong maging kabit at ang kasunduan nila ni Dorothy. Alam ko rin ang naunang na-fall si Bianca. Hindi lang ako sure kung kailan na-fall si Connor. At base rin sa mga kinuwento ni Bianca. Parang kahit kailan hindi na-fall si Connor dahil ayon kay Bianca ay narinig niya mismo sa bibig ni Connor na never siya nitong mamahalin. Ang iyak ni Bianca habang kinikwentong tungkol sa pagpapakasal nila. Even minapaniwalang kasal talaga sila kay Bianca ko na lang nalaman na it was just all part Connor's plan to revenge to Dorothy.
Simulat sa pool pala alam ni Connor na may kasunduan ng dalawa at bayad ang serbisyo ni Bianca. Na imbis na magalit ay sinakyan niyang plano ng dalawa. All this time pala ay ginamit lang niya si Bianca at never na minahal. Asa man, hindi ko magugustuhan ang naririnig ko. I felt sad for Bianca. They destroyed her. Dorothy and Connor used Bianca for their own needs. Kamuntik na ako makagawa kay Bianca na masama at buti na lang na naigsakan ng pagiging mabuti. Ang sakit lang marinig ng mga kwento ni Bianca. Minahal niya ng buong buo si Connor. She gave all tapos ito lang ang gagawin ni Connor. She lost everything now but not me as her friend. Bata ka pa, Bianca. Marami pang magagandang mangyayari sa'yo. Connor's just a mistake and I know it takes time for you to heal. You don't deserve him. Binigyan ko siya ng yakap na walang mali siya to comfort her as a friend. I hate seeing her like this. She was so devastated. Tama ka, Warren. Naghihilom ang lahat ng sugat. Tulungan mo ko magpagaling. Sagot niya sa akin. For me, hindi ko alam kung paano tulong ang kailangan niya kaya tinanong ko siya ng diretsahan. Sure, ano klaseng tulong ang kailangan mo? If she say na gawin akong panakip butas, papayag ako. Noon pa lang nung una ko siyang nakita ay minahal ko na siya at sinabi ko na sa sarili ko na kahit anong klaseng buhay, ang meron siya'y nakahanda kong tanggapin. And that is the true meaning of love. Gusto ko umalis ng bansa, gusto ko magpakalayo-layo, gusto ko buuin ang sarili kong muli. Ibang bansa, saang bansa, kahit saan, tulungan mo ko. Hindi ako tumanggi, puro oo lang sinagot ko sa kanya kahit na sa pag-alis niya ay hindi ko na siya makikita. Sige, bigyan mo ko na 3 araw, Bianca. Sagot ko sa kanya't bilang pasasalamat ay niyakap niya ako. Hindi ko nagawang makipaglibing kay Dorothy gawa ng nandito si Bianca at mas kailangan niya ako. Pinagdarasal ko na lang ang kaluluwa ni Dorothy at nang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nabanggit ko kay Bianca na ngayon ang araw ng libing ni Dorothy at muli na naman siyang naiyak. Sigurado ako na kay Connor yun. Ganun din yung iniisip niya. Alam niyang kanyang pinagbubuntis ni Dorothy. Niloko nila ako at pinaglaruan. Lumipas ang maghapon na puro pakikinig lang kay Bianca ang ginawa ko. Paulit-ulit lang mga kinuwento niya at paulit-ulit ko ring sinusumpa si Connor sa aking isipan. Kinuha ni Connor ang pagiging inosente ng babaeng ito kaya hindi na ako papayag na magkita pa silang muli. Ilalayo ko si Bianca sa kanya at hindi ko palalampasin ang ginawa niya dito. Hinintay ko maggabit makatulog si Bianca. Ang paalam ko sa sala ko matutulog pero ang totoo ipupuntahan ko si Connor para tuusin. To fast forward, galit na galit sa akin si Connor. Hindi ko sinabing alam ko kung nasaan si Bianca pero binigyan ko siya ng babala na hindi na niya ito makikita. Sa sobrang naging galit ni Connor ay halos mapatay na niya ako. Hindi ko ininda yung sakit dahil sapat na sa akin ang nakita kong reaksyon ni Connor nang sabihin kong hindi nawawala si Bianca kung hindi lumayas. Kinabukasan, sinimulan ko na asikasuhin ang mga kailanganin para makaalis ng bansa si Bianca. Ginamit ko mga connection ko para mas mapabilis ang pag-alis ni Bianca dahil gustong-gusto ko na siyang mailigtas mula kay Connor because I am Warren de la Torre. Mabilis na proseso ang lahat, bukas na bukas din ay makakaalis na din si Bianca. Pag-uwi ko, masaya akong binalita kay Bianca ang naging resulta ng lakad ko. Good news, Bianca. Success. Pagdating ko sa kusina, nadatan ko siyang sumusuka sa lababo. Are you okay, Bianca? Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan, kung bakit iba agad ang naisip ko. Nung nakaraan hinimitay siya tapos ngayon ay sumusuka naman. Ayokong isipin pero anong dapat na isipin ko? Warren, buntis ata ako. Anong mangyayari ngayong buntis si Bianca? Magawa pa kaya niyang layuan si Connor? Magawa pa kaya mahanap ni Connor si Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.